Daghang salamat kay Pastor Salomon sa higayon karon o sa Panginoon sa pagpunta namin dito. Pero sa totoo lang, nakapunta na kami dito 1972 o 1975. Ako yung membro ng BBSI Quartet na nag-tour ng buong Pilipinas noon. Kaya nakapunta na kami dito sa Leyte. Nakapunta na kami sa Bato, nag-preach doon, umawit kami doon, sa Hilongos, sa Malaybalay, sa Maasin. Tumira kami kina Pastor Peyton, Reverend Peyton. Kumakain kami doon sa kina Mr. and Mrs. Oy, kung kilala nyo. Patay na sila. Mr. and Mrs. Tan. Yan. Kaya kilala namin yung mga Tan family, sila doktor. Si doktor noon, bata pa. Mas matanda ako kay Dr. Levy. Pagkatapos, hanggang doon sa Liloan kami, sa Limasawa, nakapunta na kami doon. 1975, bumalik kami dito na nag-tour muli. Umaawit kami sa mga kanto, sa mga bayan, sa mga merkado. Pagkatapos si Reverend Badar, siyang taga-wali. Kaya nauna pa kami dito sa inyo, kaysa marami sa inyo at sa Mindanao. Anyway, the message I'm going to share with you this morning is, I say, Christian continuing. Ang pagpadayon sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Daghang mga verses sa Bible, ilan lamang yung ating i-consider kasi masyadong mahaba kung lahat ng mga may verse na continue, abide, ay ating pag-aaralan. Ang Christian continuing ay proof yan ng tunay na Kristyanismo o Kristohanon. Kung magapadayon ka sa katotohanan, ay yan ay ebidensya na ikaw ay Kristohanon. Dili nagapadayon lang. Kasi mayroong mga nagpapatuloy, ngunit wala naman sa katotohanan. Kaya ang pag-aaral natin ay Christian continuing in the truth. Sapagkat ito ang proof na tayo ay tunay na Kristiyano. Sa John 6:66, sinabi doon na many disciples discontinued. Nung ang ating Panginoon, yung next na slide, nung ang ating Panginoon nandito sa lupa, ay nangaral siya sa mga Hudyo. Meron ding mga Greeks na pumunta na nakinig sa kanyang pangaral. At nakita ng mga tao, mga Hudyo, ang kanyang mga milagro. Nakinig sila sa kanyang mga katuruan at maraming sumampalatay sa kanya. Marami. Ngunit dumating yung panahon na di na sila nagpadayon. Kaya dito sa John 6:66, yon, John 6:66, okay? Many disciples stopped. They continued walking with Him. Narinig nila ang mensahe, tinanggap nila, naging disciples sila, pero yung sabi natin na they were only professors, not possessors. Kasi iba yung professor at saka yung possessor. Okay? Yung professor, nagpro-profess. Nagsasabi na alagad ng Panginoon. Pero wala sa puso. Okay? Sa Tagalog ay sila yung mga disciples ng Panginoon sa nguso, wala sa puso. Kaya dumating ang araw na umalis na sila. Hindi na sila pumunta sa ating Panginoon. They stopped attending kung may mga gathering. The Lord Jesus Christ taught the word. He preached the gospel to them about the kingdom of God. They did not listen anymore. Malis na sila. Kaya ang tanong ng Panginoon sa kanyang mga alagad pagkatapos niyan ay, will you also go away? And then Peter, I think that he is the valedictorian among the group.
At sabi ni Peter, to whom shall we go? You have eternal life. To whom shall we go? Hindi namin makita ang kinabuhing dayon sa iba, nga mga leaders, mga magtutudlo, magwawali. Ikaw gyud. At tinuod yun. Tama yun. Ngunit sabi rin ng Panginoon sa kanyang sagot, ay tama yan, Peter. Pero isa sa inyo ay diablo. At tinutukoy yun kay Judas. Kasama si Judas, ngunit hindi siya totoo na alagad ng Panginoon. Kaya kahit ngayon, merong mga tao na sincero, totoo sa kanilang pagpapatuloy. Di ba? Before and even today, there are those that profess to be believers, nagpapatuloy sila, sincero. Makita sila sa mga services nila, pero di man sa katotohanan. Kaya wala sila. Tayo ay nasa katotohanan. Kaya si Judas ay alagad, tinawag pa na apostol, pero hindi siya tunay nga disciple ng ating Panginoon. Can a disciple, not a true believer? Can an apostle, not a true believer? Yes. Who is the example? Judas. You can be a pastor. You can be a minister. You can be a priest or cardinal or archbishop or maybe pope. I do not know kung sila ay Kristiyano. Because position does not guarantee salvation. Okay? Pero, makita natin na marami. At doon sa 1 John 2:19, anong sabi ni Apostol Juan? They went out of us. Okay? Because they are not of us. If they remained with us, they could have stayed with us. But they went out to show that they do not belong to us. Nakakita na kayo? Meron ba kayong alam dito sa inyong church na noon, nabaptizan pa, member sa church, parang faithful naman, pero karon wala na. Nandyan na lang naman sila. Ang iba ayaw nang bumalik. Yung iba, bumalik na sa sanlibutan. Yung iba, sa ibang grupo na sila. Nagbago na yung kanilang doktrina. Anong masasabi natin doon? Well, they stopped walking with us. They stopped serving with us. They stopped worshiping the Lord with us. Well, we cannot judge, but it seems on the basis of our verses that they are just professors and not possessors of the truth. Pero kita, magpadayon, kay tinood man ang atong yung sinampalatayanan. Ngayon, ano ang ibig sabihin yung sinabi ko na continuing or continuity? Well, sa mga verses na titingnan natin ngayong umaga, kung King James Version 1769, that is not actually 1611, yung King James Version natin na Old King James Version. Sabi natin, 1611. That's not really 1611. You do not really read properly 1611. Iba yung English doon, ibang English ngayon. That is actually 1769. Pero sabi ng mga iba, 1611. Ibang ginamit na translation. NIV kung minsan iba rin. ESV iba rin. NASB iba rin. Pero isang Greek word kung minsan ang pinanggalingan. Kaya iba-iba lang words na ginagamit because a Greek word can have several meanings. Okay? May contextual meaning kung minsan, may basic meaning, meron pa yung resultant meaning. Kaya iba-iba. Kaya the word continue can mean to abide, to remain, to stay, to dwell. Yun ang ibig sabihin yung to continue. Kaya if we continue in the truth, that means we abide in the truth. Or we remain in the truth. We stay. We do not remove ourselves. Or we dwell. Maganda yung translation na dwell, sapagkat ang illustration niyan, parang nakitang balay na dito kita nagapuyo. Di ba? Yung bahay natin, doon tayo nakatira. Hindi tayo umaalis-alis, pero doon tayo nakatira.
Di ba? Yun ang ilustrasyon ng Christian continuing na titingnan natin ngayong umaga. Sa ilang mga talata dito na continue, ay it means to continue once and for all. When you started continuing, you are fixed. That's your final decision by the grace of God, and you will not get out of it. Yun ang ibig sabihin. Now, there are challenges. There are 3 challenges in our message this morning. Number 1, to continue once for all or firmly in the truth. Magmalig-unta, di matarog. To continue once and for all. So I trust, beloved ones, that in our Christian continuing, that is firm and once and for all. We are there and we are fixed and we are permanent until we die. We continue. And then another challenge is to prove we are true disciples. Kasi if you do not continue, you are proving to the church, to other people, that you are not really a true believer. And then, number 3, another challenge this morning is to encourage others to continue. Kasi kung nag-stop ka na, ano yon? You are not encouraging others to continue. In fact, you are encouraging others to stop also kasi tumigil ka na eh. Sa katulad yung awit natin kanina, make me a blessing to someone today. So let us continue in Christian truth that you might be blessings to others, not a stumbling block or deterrent to others in order for them to discontinue. Ngayon, tingnan natin 4 areas to continue in. 4 na area dito sa New Testament na tayo magpatuloy. Number 1, yung binasa natin kanina, John 8:31. John 8:31, dito sa aking cellphone mayroong Cebuano. Wala akong Cebuanong Bible. Kaya basahin ko dun sa Cebuano sa cellphone. John 8:31. Busa miingon si Jesus sa mga Hudyo nga mingtuo kaniya. Kung kamo managpabilin, magpadayon sa akong pulong, nan matuod gayod nga kamo mga tinun-an ko. So, dito yung, if you continue in my word, if you continue in the word, that if can mean either continue or not. If you continue, then you are my disciples. If you do not continue, you are not. Very clear yan. So if you continue until the end, until you die, in the truth, you are a disciple of the Lord. If not, there's a big question. It's very hard to judge. I cannot judge. It's the Lord that judges. But this one proves to us that if you do not continue, especially if you deny what you have believed before, that was taught you, that you heard from the preaching of our pastors and pastor, that means that you are not. So, as I said a while ago, continuing is a proof of true faith and discipleship. Now, contextually, it is to abide firmly in Christ's teaching and preaching. Yun ang ibig, continue in my word. If you are my true disciples, you continue in my word. In other words, that means to abide firmly in Christ's teaching and preaching at that time. Dito sa context, nabasa natin kanina, ano yung preaching ni Jesus Christ? Na siya ay galing sa taas. Siyang anak ng Diyos na pinadala. At ang kanyang mensahe ay patungkol sa tunay na Diyos. Na Diyos na nagsugo sa kanya na siya na ay Mesias na tagapagligtas ng mga Hudyo at tagapagligtas ng lahat ng tao. Yun ang kanyang preaching. At kung sasampalatay sila, meron silang buhay na walang hanggan. Anong sabi pa niya sa John chapter 14 verse 6? I am the way, the truth, and the life. No man goes to the Father but by me. Yun ang kanyang preaching. At marami pang iba. At sabi niya, if you continue believing my word, you accept into your hearts, you are my true disciples.
Kung sa atin ngayon ay believing or continuing in the Word of God, not only New Testament but Old Testament and the New Testament, the whole Bible. Ngayon, ano ang ibig sabihin sa atin, o kahit noon, ang continuing in the Word? What does that mean? Continue? Anong ibig sabihin? Well, basically ito. It can mean, one, meditating on the Word. Today, to continue in the Word of God means we meditate on the Word just like Psalm chapter 1 verse 2. According to the psalmist, Psalm chapter 1 verse 2, the blessed man, kung sa ato karon, the blessed Christian just like you and me, is one that delights in the Word of God and meditates therein day and night. O, kung minsan sabi natin, yun ang devotion. Kaya, nagde-devotion ba tayo? Okay. Maraming devotional ngayon na basahin. O, kung wala, salita ng Panginoon. Sa mga cellphone, ang dami ring devotion dyan. Pero mag-ingat kayo kasi nagdi-devotion ako sa cellphone din kasi maraming devotion dito binabasa. Pero mag-ingat kayo sa devotion. Charismatic ito. Charismatic itong Kasi iba yung mga paliwanag niya eh. Kaya mag-ingat tayo sa mga devotional din na binabasa natin. Maganda, pwede tayong mag-devotion sa devotional, dito sa mga cellphone, kung ano pa. But we will add, we read the scriptures. Sana isang goal natin sa ating buhay. For 1 year, we read the whole Bible through. That's my goal every year. Kuminsan di ko natatapos kasi ang haba-haba plus yung libro na tinuturo ko sa Bible School, yun, ilang beses kong nababasa. Kasi dapat basahin mo bago ka magturo para alam mo. Pero yung whole Bible, kuminsan di ko rin nababasa lahat. It takes me 2 years kung minsan nabasa kayo. But that's a part. If you continue in the Word of God, basahin mo yan. And that is basic. And then, if you go to James chapter 1 verse 22, anong sabi ni James? Be not hearers only but doers. But, it is important to listen. Kasi sinabi ko dyan, to continue in the Word of Christ means to meditate, and it means to listen. When the Sunday school teacher is teaching, you listen. When the preacher is preaching, you listen. Maganda pa nga eh. Meron kayong ballpen at saka notebook na kopyahin. Okay? Maganda yung ganon. Isa, kung nag-notes ka, hindi ka makatulog kasi nagsusulat ka eh. Yan. Nagsusulat ka. Maliban kung photographic-minded ka, tiningnan mo lang, memorya, ang galing ah. Ang galing yung ganon. Ay, ang galing kung ikaw teacher, ganon estudyante mo, wow! Ang gagaling itong mga estudyanteng ito eh. Nilagay mo lang sa alam na, nabasa lang kaunti, alam na kaagad. Okay? Kaya maganda yung nagsusulat ka para mayroon kang maiuwi. And then you meditate on the message or teaching of the Sunday school teacher when you go home. So that if one is absent and said, Brad, ano yung message ni Pastor? Sabihin mo, kasi absent ako kanina, nagkasakit ako eh. Hindi ako naka-zoom eh. Kaya, ano yung preaching ni Pastor? Sabihin mo na, umupo ka. Lingkod. Lingkod. Buksan mo yung notes mo. Ito, makinig ka. Imensahe ko sa iyo yung message ni Pastor. Maayo. Kaya nangopya ka eh. So you listen, and it's good not only to listen, but maganda take notes. Okay? Ganon. Kaya you can bring maganda yun. Kasi ang worship service, hindi lang yung nakinig ka, parang klase din yan na magsulat ka. Okay? Maliban kung hindi ka man na marunong magsulat, nanginginig na mahirap na yun na magsulat yun. But let us listen. That is following. That is continuing the word. And then, of course, not only listening, but obeying. Let us be obedient, James 1:22. Merong kasabihan, there's a saying, obedience brings blessings, disobedience brings chastisement or pain and hurt. Kaya, kung continuing in the Word of God,
Most of all, it is obedience. Hindi lang yung binasa mong salita ng Panginoon, hindi lamang napakinggan mo yan, hindi lamang nagsulat ka, kundi sumunod ka sa salita ng Panginoon. Sa Tagalog, mayroong magandang equivalent nun. Ang pagsunod sa salita ng Panginoon, nagdadala ng pagpapala. Ang hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, nagdadala ng pagpapalo. Pag hindi ka sumunod, may pagpapalo ka na mula sa Panginoon. May discipline tayo. Why? Disobedient tayo. Tayo, kung magulo yung ating mga anak, rebelde kaunti, paluin natin kaunti. Di ba? May disiplina. Pero alam nyo kung minsan tayo na mga magulang, hindi rin nagdidisiplina, hindi rin tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So, continue in the Word of Christ or continue in the Word of God. Number 2, another area to continue in is in Colossians chapter 1, verse 21 to 23. Pero sa verse 22, ang 23. Kung mao nga, magpabilin kamo dahil diha sa pagtuo. Yon. So number 2 is that we continue in the faith. Magpabilin, magpadayon sa pagtuo sa verse 23. Pero para makita mo yung context, 21 to 23. Ang sinasabi ng verse 22, you are reconciled to God. You are reconciled to God. You are truly reconciled to God if you continue in the faith. Sa English, kung minsan, ang pag-unawa natin sa if na conjunction ay conditional, di ba? So it may be true, it may be false. If they continue or not continue. Pero dito sa verse 21, 23, ang conditional clause na ito, hindi mo alam. Sa Greek, ay mag-Greek muna tayo kaunti for the sake kay Brother Kyle at saka si Pastor Joshua. Kasi dinidiscuss namin. Sa Greek po, kung mayroong mga conditional if na translation sa English, 4 na ibig sabihin yan. There is a if assumed to be true, if assumed to be false, if assumed to be probable, yung huli ay yung very far, yung it's possible but distant na pwedeng mangyari din yon. Ito, assumed to be true, number 1. Ibig sabihin ni Pablo, you are reconciled to God. Because, pwede nang because yun if you continue and assume to be true, you are continuing. Kaya you will reconcile to God because, yun na yung equivalent, because you continue. Kaya assume to be true. If you continue, and you are continuing, in what? In the faith. Ngayon, ano yung faith? Pagtuo. Dito sa Bible, pwede nating i-apply yung pagtuo. Una ay strong spiritual life. Yan, applied to strong spiritual life. If you continue in the faith, that can mean strong spiritual life. Ang ilustrasyon niyan ay si Job, saka si Paul, na kahit na merong mabigat na pagsubok, ay matibay pa rin yung pananampalataya mo sa Panginoon. Yung buhay mo, hindi ka pa rin nagbaback out, nagpapatuloy ka pa rin. Nakatulad sa atin, maraming pagsubok sa buhay. Estudyante ka, parents ka, anong trabaho mo? May mga pagsubok sa buhay. Lalo galing sa sanlibutan, galing sa kalaban. May mga trials, pagsubok, there are burdens and adversities, and mga kalisdanan.
sa atong kinabuhi. Aron nagpadayon ka, strong spiritual life ka na. Si Job. Tingnan natin si Job. Anong sabi ng Job chapter 1, chapter 2? Napakayaman si Job. He had 7,000 sheep. He had 3,000 camels. And then, 500 she-asses. Bakit 500 she-asses? Bakit wala yung male? Noon, hindi binibilang yung lalaki. Ang binibilang yung babae. Bakit? Yun ang manganganak. At meron siyang 1,000 oxen. Yung nagtatrabaho, 500 yoke of oxen, kaya 1,000 yon. Napakayaman. Anong nangyari? Anong dumating sa kanya? Grabing pagsubok sa buhay. Nawala lahat yung kanyang kayamanan. Yung mga katulong niya, nawala maliban sa nag-report sa kanya. Yung kanya mga anak, 10, parang Filipino na family. 10. Marami ba yung membro kayo sa pamilya niyo? Kami 10. Ang dami. Kasi doon sa probinsya, paramihan. Pero ngayon, ang pamilya, pakuntian, kaunti na lang, 1, 2 na lang. Kasi mahirap ang buhay. Pero doon, noon, napakarami. Ganon. Namatay lahat yun. In one day, they all died. They had a celebration, and then there was a whirlwind, and the house they were celebrating, the birthday, I think, of the firstborn, collapsed, and they all died. Ngayon, tanong, anong ginawa ni Job? Did he curse God? Did he blame God? Hindi. Basahin ninyo, Job chapter 1, 20-22. Kinalbo niya yung sarili niya kasi practice yun nila. Pag mayroong nangyari mabigat, kinakalbo ang sarili. Ngayon, kahit hindi ka magpakalbo, nakakalbo ka na. Ganyan. At hinapak niya ang kanyang damit. Yung panlabas, kasi sa mga tao noon, mayroong inner tunic, mayroong outer tunic, mayroong pang robe. Kaya 3 na yan. Hinapak niya yung panlabas. Kalungkutan niya yon. At sinabi doon na the Lord gives and the Lord gets away. Sa Kanya yung mga hayop, sa Kanya yung mga alipin, sa Diyos yung mga anak. Because children are gifts coming from the Lord. Ano pang nangyari sa Kanya? Nagkaroon pa ng bukol-bukol, pigsa, mula ulo hanggang sa talampakan ng kanyang paa. Ganong kahirap. Yung namatay lang ng 10 anak, kung meron kang kahit na 20 anak, mamatay ang isa, malungkot ka pa rin. Pero yung 10, but he did not curse God. He worshiped the Lord. And he did not charge the Lord or God foolishly. What an adversity. Not because he committed sins and many sins. Wala. Basahin ninyo ang chapter 1, chapter 2. The Lord even said, sabi niya kay Satanas, Satanas, kasi pumunta sa langit, allowed pa si Satanas. Have you seen my servant Job? He was righteous, blameless, one that steweth evil. Magaling si Satanas. Sabi niya, Lord, you blessed him. That's why he blesses you. Pinagpala mo siya, kaya sinasamba ka niya. Alisin mo ang kanyang kayamanan. Alam niyo si Satanas, magaling mag-akusa sa mga believers. Sabi niya, Panginoon, sinuhulan mo Bribery yung ginawa mo. Bakit siya faithful sa'yo? Pinagpala mo Alam niyo kung minsan din tama ang jablo. Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Bakit tayo masaya? Bakit tayo pumunta sa church? Bakit tayo nagvo-volunteer? Bakit tayo nagdo-donate? Nagbibigay? Kasi grabing kayamanan natin. Pag inalis yung kayamanan mo, aywan ko kung anong gagawin mo. Baka hindi ka na makita sa church. Parang yung member namin sa Angono Church noon, sila okay ang buhay, may jeep.
Na ano, kaya kung may jeep ka noon, mga 20 plus years ago, mayaman ka. Okay? Na-hold up yun. Mabuti hindi pinatay yung asawa niya. Yung sasakyan niya, Manila ang nakita sa Isabela. Tapos, mabuti hindi nila pinatay, hinubaran siya. Naka-brief lang doon sa Inlex. At mabuti nakauwi. Nag-blatter, nakuha yung jeep pero hindi na nahuli yung mga nang-hold up sa kanya. Alam niyo ang sabi ng asawa niya, Pastor, ang lupit ang Panginoon. Hindi mahabagin ang Panginoon. Kinuha niya, kamuntik pang namatay ang... At sabi niya sa akin, nung binisita ko, kasi ayaw nang sumamba, mabuti pa, hindi na ako nagbaptist, Pastor. Mas masayang buhay ko nung Katoliko kami. Ngayon, ang daming problema. Sabi ko, alam mo, yung problema na yan, pagsubok lang yan. Ang pagsubok, it comes and it goes. Malalampasan nyo. Ngayon, faithful pa rin sila sa Panginoon. Yung asawa niya, naging diakono pa. At nung namatay yung asawa niya, diakono namin. Kaya sabi ko, pagsubok lang ng Panginoon yan. Hindi kayo pababay ng Panginoon. Okay? Kaya, yun. Ang isang ilustrasyon sa New Testament ng matibay na pananampalataya sa Panginoon. Si Pablo, anong sabi niya? Acts 20:24. Alam niyo Acts 20:24? None of these things move me. Pero kung basahin niyo ang ibang translation, wala iyon. Kasi sabi ng commentators, idinagdag yon ng nangupya. Kaya dinagdag yon. Pero makikita mo, that's a conclusion which is right. Kung itingnan ninyo Acts 20, 19 hanggang 24, grabe rin pagsubok ni Pablo sa pangangaral niya. Kamuntik na maraming beses na mamamatay na. Pero si Pablo ba nag-surrender? Si Pablo, nakatulad din ni Job, meron silang philosophy na no retreat, no surrender. Yan ang motto ng mga sundalo. No retreat, no surrender. Yun ang sinasabi ko sa estudyante ko sa LBS. Kasi sabi nila, sir, ang hirap-hirap itong subject natin. Yun ang binigay ng school sa atin eh. Ganun talaga yun eh. Kaya sabi ko, nagsusurrender na ba kayo? Malapit na nga, sir. Sabi ko, hindi. Ang Bible School student na tinawag ng Panginoon, no retreat, no surrender. Kaya tuloy lang. Mag-aral kayo. Sabi ko, the Lord will help you. Okay? Another one, applied to stable daily faith. Kung continue in the faith, that means stable daily faith. Yung pang-araw-araw na pananampalataya na matatag, mga kapatid. Ang pagtunga kusog. Ang pagtunga dinagakurog-kurog. Na katulad ni Barnabas doon sa Acts 11:24. Sa Acts 11:24, anong sabi doon? For he was a good man, full of faith, and full of the Spirit. Yun, full of faith. Puno. Kung sa pananampalataya sa Panginoon, puno. Umaga, tanghali, gabi, araw-araw. Yan ang full of faith. Nagtitiwala sa Panginoon. Walang pagdududa. Kumusta tayo? Araw-araw may pagdududa? Hindi. Be like Barnabas, full of faith. Not the 12 disciples in Mark 4:39-41. Alam niyo ba yung account doon? Sa Mark 4:39-41, 46 hanggang 41. Ang Panginoon, nagbangka sila, papunta sa the other side of the Sea of Galilee. Pagdating sa gitna, anong nangyari? May Yolanda. Hindi naman Yolanda na basta may bagyo. At ang Panginoon, unsay ginabuhat? Nakatulog. Nakatulog. At natutulog, may bagyo. Tapos napupuno yung bangka nila. Naglilimas sila, pero puno pa rin. Matataw na sila, makapsize na sila. Anong ginawa nila? Pumunta sila sa Panginoon na tutulog. And they walk the Lord. They walk up the Lord.
Ang ibig sabihin yung they did not just wake him up. Niyog-yog siya. Parang yung they woke him up vigorously. Niyog-yog siya. Panginoon, di ka mabalaka? Di ka don't you care? We are going to die. You wake up. Oh, mamamatay tayo. Yun ang kanilang approach. Bakit? Wala nang pananampalataya. Alam natin ang kwento. The Lord woke up, pagkatapos, He rebuked the wind and the sea, at naay dakong kalinaw. Oh. At pagkatapos sabi ng Panginoon sa kanya, why is it that you do not have faith? You have been with me for many years already. You do not still have faith? Wala kayong pananampalataya? Ano ang dapat na ginawa nila? Dapat sinabi na, well, may bagyo. The Lord is with us. If we die, He will also die. But we trust in Him. Huwag nating gisingin siya, pagod siya. Dapat matulog siya. And we can manage, and we can go to the other side of the sea. Kasi kasama natin ang Panginoon. Kasamang Panginoon, nahadlok pa sila. No faith. Okay? To continue in the faith means to have stable daily faith. At ang pangatlo, it can mean also stable doctrine. So, it applies to solid doctrine. In fact, this can really mean the main meaning here in Colossians chapter 1. Solid doctrine. Ang pangutana sa ato, ang atong doktrina, solido yun. We still have the sound doctrine that we have heard before until now. Na katulad ng the Bible. We believe in the Bible. We believe the Bible is the Word of God. It does not contain only the Word of God. The Bible is inspired, authoritative, useful for doctrine, for reproof, correction, training in righteousness. We believe in Trinity. One God, three persons. Trinity. Si Kibuloy, kilala nyo, o alam natin si Kibuloy. He does not believe in Trinity. He believes in oneness or Unitarian siya. Ang Ama, si Kristo yun. Oh, yun din. Kaya alam niyo ang expression nila, praise the Father, hindi praise the Lord. Praise the Father. Sino yung Father? Si Jesus Christ din. Unitarian siya. We believe in Trinity. One God, three persons. We believe in the deity of Christ. We believe in salvation by grace through faith. We believe in eternal security. Pag tunay na luwas kita, ay luwas gyud. Di mawala ang atong kaluwasan. Okay? Pero alam nyo, sabi ko sa mga estudyante, sa kahit saan, kahit sa LBS, alam nyo, kung tama ang doktrina ng mga kaibigan nating mga Pentecostal, maglilipat ako sa kanila. Bakit? Maganda yung doktrina nila na nawawala ang kaligtasan. Kung totoo mas gusto ko yun. Bakit? Ang pastor pwedeng manakot Hindi kayo sisimba, mawala yung kaligtasan nyo, impyerno kayo. Sinong gusto po sa impyerno? Wala. Sumimba kayo. Hindi kayo mag-tithes, mawala nyo ang kaligtasan nyo. Mag-tithes kayo. Hindi kayo tumulong sa gawain, mawala nyo ang kaligtasan, impyerno kayo. Sino ang gusto ng impyerno? Wala. Kaya alam nyo, yung mga Pentecostal na mga kaibigan natin, mas faithful sila kaysa atin. Di naman lahat. Pero sila mas dedicated Bakit? Natatakot sila na mawala ang kaligtasan. Tayo, na we believe in the preservation of the saints. Kung Calvinism ay perseverance of the saints. Pero tayo, mas maganda preservation of the saints. Eternal security, blessed assurance. Naniniwala tayo dyan sapagkat maraming mga talata nagsasabi, if we are really saved, we are really saved. We cannot lose our salvation. God is the one protecting us, guarding us, holding our lives. Hindi mawala. Pero alam niyo ang problema sa atin? Abuso tayo Nagbisyo tayo. Unfaithful na pumunta sa church. Mga tapulan kita. Okay? Mga badlungon, usahay. Pagkatapos sabi na, Kristiyano naman ako Langit naman ako pupunta Kung meron nang nagsasabi sa akin ng ganon, sinasabi ko na baka hindi ka Kristiyanong tunay. Sapagkat ang Kristiyanong tunay hindi ganyan.
Mamuhay ka na katulad ng buhay ng Panginoon. Tulad yung inawit natin kanina, the life of Christ shines in me. Yun ang tunay na Kristiyano. Kaya kung tunay na tayong Kristiyano, we live like Christ. We do not live like Satan. Katulad ng sabi ng iba, Linggo, santo tayo. Lunes, santo-santito na. Nagbabago na. Martes, demonyito. Pag Wednesday, kung may prayer meeting, dumalo. Naging santo muli. Huwebes, ay nagdemonyito ka na uli. Biyernes, santo-santito, demonyito. Sabado, diablo ka na. Kasi wala walang pagbabago. Pero hindi ganon ang tunay na Kristiyano. Solid doctrine kasama yan. Okay? Yun ang Ngayon, tingnan natin ang pangatlo. Mahaba na yata. Pero kung mahaba yung preaching ko, minsan lang naman ako hindi naman ako linggo-linggo nag-pre-preach. Kaya minsan lang naman. Kaya magtiis kayo. Pero kung kwento-kwento lang ginagawa ko, muwi na lang tayo, kwento-kwento lang. Pero kung salita ng Panginoon, sabi ko makinig tayo. Okay? Huwag kayong matulog dyan. Kasi kung matulog kayo at mahulog kayo, hindi ako Pablo. Katulad ng Eutychus, di ba? Nahulog. Kasi si Pablo, mahaba yatang preacher, yung long-winded preacher yon. At saka si Pablo, hindi yata bombastic Nakatulog si Eutychus. Di ba? Pagkatapos nandun sa taas, nahulog, patay. Pero si Pablo, mayroong miraculous power naman, ako wala. Pag nahulog kayo at mamatay kayo dyan, wala na. Ilibong mo na mo ikaw. Ngayon, pangatlo. We continue John 15 verse 9. John 15 verse 9. Anong sabi dyan sa John 15 verse 9? Maingon nga ang amahan na higugma kanako. Ako na higugma usab kaninyo. Managpabilin kamo sa akong gugma. Yon. Continue in Christ's love. Let us continue in Christ's love. And the meaning is, we know already, that is agape love, selfless, self-sacrificing, continuing, infinite, holy. Yun ang ibig sabihin ng love dito. Agape love. Not romantic love, not worldly love, not even phileo love, but agape love. But the phileo love is good. That is filial love, love for friends, love of neighbor, love of our family. Pero ang in-emphasize sa Biblia, yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na kay Kristo. Yun dapat tayo magpabilin o magpadayon. At kinsay standard. Ingon ni Kristo sa kanyang mga alagad, continue in my love or abide in my love. Hindi niya sinabi, abide in the love of Peter. Okay? Lalo, abide in the love of Judas. Lalo na, masama yun. Kasi wala talagang pag-ibig Ang standard sa pag-ibig na dapat makita sa ating buhay, hindi yung pag-ibig ng ating pastor. Hindi yung pag-ibig ko as a teacher. Hindi yung pag-ibig ng church officers. Kasi ang pag-ibig natin na tao, mataas ko minsan, mababa. Minsan, mataas, mababa. Mainit. Minsan, malamig na yung pag-ibig natin. Di ba ganun kung minsan? Salamat sa Panginoon, sa mga mananampalataya na palaging mainit ang pag-ibig nila. Salamat sa Panginoon. Pero kung minsan bumabagsak yung pag-ibig natin tignan yung Ephesians. Sa Revelation chapter 2 verse 4, sabi ng Panginoon, I know your works, good work, doctrine, good doctrine. But I have something against you. You have left your first love. Kaya ibig sabihin, pwede kang maglingkod sa Panginoon. Dili lingkod sa Tagalog yun. Kay lingkod sa Bisaya, nag-aupo lang. Mahal kang mag-alagad sa Ginoo. Magbuhat sa bulaton sa Ginoo. Pero kung gugma, ay walang saysay yun. Anyway, the standard here is Christ's love. Not the missionary, not Peter, not people, but the standard. That's how we are going to continue love. Now, continuing in Christ's love,
makes a huge difference. It makes a huge change in our thoughts, in our words, in our attitude, in our decision, even in our giving. Kung ang pag-ibig natin ay katulad ng pag-ibig ng Panginoon, malaking pagbabago ang ating buhay. May pagbabago yung ating pag-iisip, yung ating mga salita, yung ating attitude, yung ating decision, yung ating pagbibigay. Oh. Kung meron kang tunay na pag-ibig, na katulad ng pag-ibig ng Panginoon, hindi masakit sa bulsa, kundi tuwang-tuwa ka pa na magbigay. At least yung tithe. Hindi ko alam kung ano ang prinsipyo nyo sa pagbibigay. Ako hindi naniniwala na tithes ang pinakamalaki na ibigay natin. I believe that tithe should be the least that we should give. Old Testament pa yan eh. And the law was fulfilled in Christ. So the law ended in Christ. So to me, tithe ended in Christ. But that is the least that we should give. Ano ang prinsipyo sa 2 Corinthians chapter 8? 2 Corinthians chapter 9. Oh. Liberal giving tayo. Liberal kung tithe lang. We should give more than. Oh. But the least that we should give is the tithe. Nagbibigay ba tayo kahit tithe lang? Pero kung meron tayong pag-ibig, dinadagdagan pa yun. Okay? At masaya ang pagbibigay. Merong kwento, yung tithes and offering, nakalimutan yung song leader. Wala na, natapos na. Nag-amen na, threefold amen, uwi na. Oh. Yung iba sabi, nakalimutan yung tithe, yung tithing, o pagbibigay ng giving. Yung iba nagpasalamat, uy, praise the Lord, nakalimutan. Hindi ko na ibigay yung mayroon pa akong gagastusin. Nagpasalamat na wala yung tithing, nakalimutan. Baka iniisip na, sana every Sunday, makalimot yung leader. Wala nang giving. Hindi. I-remind mo, Brad, nakalimutan mo ang tithes nato o mga giving nato. Yun, i-remind nyo. Huwag yung masaya kung walang giving. Because you love it. Sinasabi ko sa estudyante, we teachers love you. That's why we give tests or exams. Kasi you can give without loving, but you cannot love without giving. Kaya sabi ko sa estudyante, we love you so much, that's why we give. Kasi love is manifested by giving. Tingnan ang Panginoon, mahal tayo, binigay yung kanyang bugtong na anak. So love makes a huge difference, a world of difference in our life, in our worship, in our work, in our service. Kaya tayo ng mga teachers, alam ko maraming mga teachers dito, pareho tayo mga teachers, mahirap maging teacher. Okay? Hindi ka makatulog. Magbigay ka ng exam, chichikan mo. Magbigay ka ng term assignment o thesis, chichikan mo. Discussion, chichikan mo lahat. Ay ako, nagbibigay ng discussion lagi. Ang nakakainis kong minsan, yung penmanship ng estudyante, kinahig ng manok. Hindi mo maintindihan kung anong sinasabi. 75 na lang para makapasa. Kasi kung ibagsak mo yung estudyante, lalo sa Bible school, parang hindi rin maganda. Bakit? Tinawag sila ng Panginoon, ibabagsak mo. Yan ang sabi ng estudyante ko sa BBS noon, Sir, kasi alam nila, nagbabagsak ako eh. Balik kayo, bakit? My conscience, sabi ko, bothers me if I will pass you and you do not deserve to pass. Ngayon sabi ng Sir, huwag niyo kaming babagsakin. Bakit? Tinawag kami ng Panginoon. Sabi ko naman, mabuti na lang, hindi ako Panginoon. Kasi kung ako'y Panginoon, hindi ko kayo tatawagin. Mga tapulan mo. Kaya sinasabi ko rin sa LBS,
Kasi sabi na rin nila, magaling sila, mga estudyante, magaling mag-isip din eh. Sir, tinawag kami ng Panginoon. O ano, kaya huwag mo kaming, kaya kung exam, 72 and a half na ako, 75 na lang yan. I-round off mo na lang, 73, 75 na lang yan. Pero kung mahirap yung subject ko, katulad ng Hebrew ang hirap, sige, 40%, pasado na lang. Biro, 40%. Kung sa UP, ilan? 85 yata percent ang passing, napakataas. Kaya kung minsan nagpapaulit ako kahit sa LBS, ulitin mo, retake ka, review ulit, open notes na lang. Minsan. Kasi tinawag ng Panginoon eh. Napakahirap din yun, ano? Kaya sinasabi ko rin sa kayo, alam nyo, kung tinawag kayo ng Panginoon at meron kayong tunay na pag-ibig, lalo kayong mag-review. Meron din kayong responsibilidad. Ngayon sa atin, kung meron tayong pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Panginoon, maiba yung ating church attendance. Maging on time tayo. Bakit? Mahal mo ang Panginoon. Yung pag-ibig mo, katulad ng pag-ibig ng Panginoon. Tanong, ang Panginoon ba nung siya ay bata, nung siya ay binata, nung siya nagministry, nahuli ba talaga siya sa sinagoga? I do not think so. He was always on time. Hindi naman yung 9 o'clock ang service, alas 7 nandito ka na. Punta ka doon sa parsonage para makikain kay pastor. Hindi naman yon. Masyado namang maaga yon. Kung 9 ang simula, at least 8:45, 8:49, nandito ka na. On time yon. Tayo mga Pilipino, palaging late eh. Yan ang marka natin. Hindi maganda. Ako rin, ganun, Pilipino tayo eh. Pero nag-aral ako sa Amerika, natuto ako talaga. On time. 7 o'clock klase namin. Kuminsan, ang dilim-dilim. Gabi, parang gabi pa. Pero yung professor nandun talaga. Maliban kung may sakit na yun, wala. At ang bibilis lumakad ang mga taga-Amerika. Ako nung lumalakad ako, parang Pilipino eh, style eh. Lakad luneta, punta sa klase. Sila ang bibilis eh, mga babae. Sabi ko, ang bibilis nila pa mga babae ah. Binilisan ko rin. Kaya nagagalit ako, yung tunay na, yung Kristiyanong galit. Sa mga estudyante na pahuli-huli. Kahit sa BBC, mga pahuli. Saan kayo galing? Sabi ko, sir, sa dorm. Dorm nandyan. 15 minutes na Diyan lang kayo galing. Sabi ko, wala kayong pag-ibig sa klase niyo. Tinawag ba kayo ng Panginoon? Kung minsan sabi nila sa akin doon sa BBC, si Sir Collado, may sermonit yan bago magklase. Nagsisermon ako ng mga 3 minutes eh. Kasi bakit yung mga estudyante ganun na iba? Hindi naman yung iba ang aaga on time, pero meron yung mga kadugay. Kadugay. Bakit? Kulang sila ng pag-ibig sa klase nila eh. Pero hindi lang estudyante. Mga members sa church din, kadugay. Hindi ako nang atake. Yung, inaano ko lang yung pag-ibig. Kung mayroong pag-ibig tayo, nakatulad ng pag-ibig ng Panginoon, hindi ganon. Then, the last. Okay? Sa Acts 15, Acts 15:35. Ang sabi doon, apan si Pablo o si Bernabe nagpabilin o nagpadayon sa Antioquia nga panudlo o nagamantala sa pulong sa Ginoo o nagpreach. Tinabangan sa uban ang daghanang usab. So, we continue, beloved ones, in teaching and preaching. Just like Barnabas and Paul in Antioch of Syria. After their first missionary journey, they went back to Antiochia for a year, I think, and they continued teaching and preaching. Ang layunin niyan, to edify the saints. So if you teach the Word of God, then the result of that is that you develop, you strengthen, you build up the faith of the believers. Kaya kung wala ng teaching, wala. Okay? And then also,
to teach, to equip the believers. Kaya ituro natin ang salita, ma-equip, ma-prepare ang believers so that they will work together with us. And also to preach, to evangelize sinners. So they preach to evangelize the lost, the sinners around, so that they will be won to the Lord Jesus Christ. They will come to the feet of the Lord Jesus Christ by faith. Kung walang pagtudlo, mo tubo ta? Lalago ba tayo? Wala. Kung walang pag-preach natin ng Ebanghelyo, meron bang maligtas na tao? Wala. Without the Word of God, no one can be saved. So let us continue, beloved ones, teaching and preaching the Word of God. At we can say that this is also a part of the Great Commission sa Matthew 28:19 and 20. Ngayon sa ating conclusion, let's continue, number 1, in the Word of Christ, or the Scriptures. Continue in the faith. Continue in the love of Christ. And continue teaching and preaching till the Lord comes. Sabi niya siguro, Pastor, di man ako Sunday school teacher. Di man ako estudyante gikan sa LBS. Di man ako pastor. Di man ako Bible woman. Di naman ako Christian teacher. Pwede pa rin magturo. Yung mga kaibigan mo, yung mga kakilala mo, mga anak mo, pamilya mo, pwede mong turuan sapagkat marami na tayong alam. Ilang taon na tayong Kristiyano, marami na tayong alam. Ituro din natin yun sa iba. O mag-witness. Pwede naman. Paano ka naligtas? Yun ang i-share mo sa kaibigan mo. Okay. O, kung mayroong babasahin, you give out tracts para makapag-witness ka. So you do not need to preach na, ay, pastor lang mag-preach. No, you share the word. Ibig sabihin, parang tao ay maligtas. The question is that, are we faithfully continuing in these areas? Let's remember that these are also secrets to God's unbounded blessings and for productive ministry. Kung magpadayon tayo sa mga ito. But there's a big note, yung last na slide. The big note, Romans 6:1 and 2. Anong sabi ng Apostol Pablo? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. May it never be. Bakit? Sa Roman Church, mayroong mga abusive na mga Kristiyano doon. Ano? Sabi, Kristiyano tayo. Langit tayo. Anak tayo ng Panginoon. Pero ang iba sa kanila, hindi maayos ang kanilang buhay. Sinasabi nila na, God is merciful. Katulad yung special number kanina ng magandang duet. The depth of the mercy of God. Still reserved, we receive from God. Yun ba yung tama yun. Malalim. Malaki. Dakila ang mercy, grace ng Panginoon na nagpapatawad sa ating kasalanan, na tumatanggap sa atin. Pero hindi natin sabihin na God is merciful and gracious. Therefore, I will continue in worldly system of life. I will continue being a badlungon na Kristohanon. Dili. Ingon ni Pablo, shall we continue in sin? Do you continue in sin? Because the grace of God, the mercy of God, abound. No. God forbid. Yun ang warning sa atin. We continue in those areas we studied, but we never continue in sin. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita ngayong umaga. Pagpalain niyo ito sa aming mga puso sa pangalan ni Jesus. Amen.